Isang magandang araw po sa inyong lahat at narito po tayo. What is a Christian? Dati na po natin itong napag-aralan pero may mga bago po tayong kasama. At ano pong sabi po ng Acts 11:19 to 26? Ano po? Samantala, ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Ano po, nag-share sila ng salita ng Diyos, particular po sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene, nang dumating sa Antioquia, ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Hesus. Diyan na po nagsimulang kahit may persecution, no, hinuhuli yung mga Kristiyano, ay mas marami po ang nag-share ng tungkol sa kaligtasan. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng mga mananampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Tandaan niyo po, yung word na nagbalik po ay hindi po nagbalik reliyon, kundi karamihan po dyan ay humingi ng tawad kay Kristo, sumampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. The gospel of salvation. Wala pong ibang tinuro ang Biblia na makakapagligtas maliban sa ganitong paraan. Ano po? Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso. Sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napaaraming tao ang dinagdag sa Panginoon. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. So si Bernabe po, isa po sa pangunahing mga misyonero ng church po na ito sa Antioch. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napaaraming tao at sa Antioquia ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. So ang pagdami po ng church ay hindi po una dahil sa dumami ang mga building, kundi dumami ang mga mananampalataya dahil sa mga mananampalataya at kaya doon nagsugo sila ng mga magtuturo. Ano po, ganun po pala ang action po sa Biblia. Ano po? Mga mananampalataya sa mananampalataya. No, kaya napakalaga po na balkan natin ano po ba ang pagiging Kristiyano gamit ang mga talata pong ito. Ano? Malino po dito ang isang Kristiyano ay yung nakinig ng salita ng Diyos. Ano po, yun po ang number 1. Nakinig at nanampalataya doon sa mabuting balita na si Jesus ay namatay, nalibing at muling nabuhay para sa atin. Ano po? Yan po ang isang malinaw na aral po ng Biblia. Ano po? So, sa madaling salita po, pagka sinabi pong Christian, ay hindi po nangangahulugan na ang Christian ay yung may religion. Sa Bible po, particular po, ang isang Kristiyano sa Acts chapter 2 verse 41, pakita po sa inyo, no? Sa Acts chapter 2 at sa chapter 2 verse 41, ano po? Eto, tingnan niyo po ang mga Kristiyano rito, no? 41. Ano pong sabi riyan? Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nakadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Ano po? Anong sabi po sa 47? Talunan po muna natin pero mamaya babasahin din natin yung iba. Ano pong sabi rito? At nangagpuri sa Diyos at nagtamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon ng araw-araw ang mga naliligtas. Tandaan niyo po, ang dinadagdag po doon sa community of believers o yung church ay mga naliligtas. Ano po? Kaya po baliktad po yan sa panahong ito na ikaw ay idadagdag sa kanila sa church, no? And they that praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Mas mahalaga po, no? Mas maganda to sa King James Bible. Dinadagdag sa church, tingnan niyo po sa King James, no? At dinadagdag po sa church yaong araw yung mga naligtas. Tingnan niyo po praising God and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang dinadagdag po sa church ay mga saved, no?
Kaya po malinaw dito, hindi ka pupunta sa church para ma-save. Ang church pala ay grupo na ng mga ligtas. Ano po? Grupo na ng mga ligtas. Number 2, ano po ang ginagawa ng mga ligtas? Ano po? Makikita niyo po dito sa 42 yan. Ano po? Sabi rito, nanatili silang matibay sa turo, no? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. So pag sinabing breaking of bread and prayers, yan po ay yung pagtingin sa kamatayan at ginawa ng Panginoon sa Lord's Supper, no? Doktrina, sa fellowship, sa pagkipagkapatiran, sa paglilingkod sa Diyos, ano po? And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Noon po kasi sila ay nagpagaling. Ano po? Para makilala yung church ng Panginoon na ito nga, no? Ang church ng Panginoon. And all that believed were together and had all things common. Nagbibigay din sila sa Panginoon. Ano po? And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking it bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. Masaya sila. Ano po? Sila po ay laging nagsasama-sama, nagpupuri sa Diyos. Ano po? At ito na nga po yung 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So, ang isang Kristiyano po ay saved. Hindi po ang isang Kristiyano ay nasa church lamang. Pero particular po, added to the church daily such as should be saved. Nadadagdag sa church yung naliligtas. No po? No, wag niyo pong babaliktarin na kaya ako aanib para ma-save. Hindi po ganon. Saved na, past tense. No? Saved na. No? Ang linaw po niyan. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Na-saved na bago napadagdag. Kaya lang marami po ngayon ang tinatawag natin ng ating sariling Kristiyano o umaanib tayo o sumasali tayo para ma-save. Mali po yun. Ano po? Number 2, yung buhay Kristiyano. Makikita niyo po rito yung purpose po ng Diyos para sa church. May 5 po na summary yan. Una po, pagpupuri. No? Mananamba na tayo sa Diyos. Ang awit natin, ang buhay natin, sabi ng Romans 12 verse 1 and 2, ay hindi na po para sa ating sarili. Babalik po tayo sa original, no? Na tungkulin ng isang Kristiyano. Ano po? Ano pong naalagay doon? Ano po ang puntos? Number 1 o 5 na ginagawa ng Kristiyano, pagpupuri. Number 2, paglilingkod. Pagpangatlo, malinaw dyan, pag-aakay. Pang-4, pagdidisipulo. At pang-5 po ay, sa English po yan kasi ay, fellowship, ministry, worship, soul winning, and discipleship. Ano po? So, napakahalaga po. No? Yan po ang isang Kristiyano. What makes a Christian? Ano po ba ang bumubuo sa isang Kristiyano? No, pag pinag-aralan niyo po, what makes a Christian is the Holy Spirit. At ang sabi pa po ng Book of John, siya ang nasa sa atin para tagapagturo at para ipaalala ang lahat ng tinuro ng Panginoon. What makes a Christian? Mga mananampalatayang nasa paligid din niya. What makes a Christian? Panalangin at salita ng Diyos. No? Sabi kasi ng Matthew 4:4, hindi lang po sa tinapay nabubuhay ang isang tao, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang tanong po, are you a Christian? Panginoon, salamat po. Thank you. Lagi mo kaming kinakausap. Lagi niyo po kaming baguhin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at nawa po ay nakita natin ano nga ba ang isang Kristiyano. Ito po si Pastor Paul Borja nagsasabing kailangan natin ang